Nagbakasyon kami nung nakaraan sa isang maliit na resort villa. Pag nakatira ka sa Metro Manila kagaya ko tapos napunta ka sa probinsya, ibang-iba talagang pakiramdam, no? Para kang nasa ibang mundo. 2 araw lang yung booking namin kaya sinulit ko. Pagising ko, tumatambay agad ako dito sa loft net or hammock nila. Yun yata tawag dito. Ang sarap pumiga dito na wala kang gagawin kundi tumitig at tumulala sa bundok at mga puno. Last day na namin dito today. Mag-check out na rin kami maya-maya. Lunes na kasi ulit bukas. Kailangan ng bumiyahe pabalik. Pabalik sa realidad. Ay nako. Pero habang nandito ako, sinusubukan ko mag-relax at huwag mag-isip ng kahit ano. Parang yung technique sa isang klase ng meditation. Pero syempre, hindi ko magawa. Tapos habang trying hard ako na nagme-meditate, nakakita ako ng salagubang dun sa kabilang beanbag. Ayun no. Nauna pa yata siya sa akin tumambay dito at mukhang nagre-relax din siya kagaya ko. At habang tinitignan ko yung salagubang, naalala ko yung nakita ko dating meme sa Facebook. Sabi dun sa meme, pag tinagalog mo ganito, wala daw hayop sa mundo ang nakakaalam kung anong ibig sabihin ng Lunes. Hindi alam ng mga usa, ng mga ibon at balyena. Pinoproblema daw natin ang isang bagay na hindi naman totoo at gawa-gawa lang nating mga tao. At mukhang may point naman. Wala naman atang hayop na nag-iisip ng schedule sa trabaho o quarterly targets, ng pera at budget at lalo na Lunes na ulit bukas. Oo nga naman, tayo lang naman mga taong gumawa lahat nun eh. Yung mga hayop, iniisip lang nila kung paano hahanap ng pagkain, paano hindi makakain ng ibang hayop at paano makakasurvive hanggang kinabukasan. At kung tutusin, halos pareho lang tayo ng kailangan sa buhay. Pagkain, proteksyon sa init at ulan, yung makaiwas sa mga delikado. Pero syempre, tao tayo eh. Mas matalino tayo sa kanila. Hindi nga naman maganda na gigising ka araw-araw na iniisip mo kung paano ka makakasurvive hanggang kinabukasan. Nakaka-stress din mag-alala mayat maya kung may hahabol ba sa yung leon ngayong araw na to. Kaya naghanap tayo ng solusyon. Gumawa tayo ng mga bagay na hindi kayang gawin ng kahit anong hayop. Nag-imbento tayo ng sibilisasyon para mas dumali at mas maging safe ang buhay. Gumawa tayo ng mga bahay para mas ligtas tayo sa pagbabago ng panahon. Dumiskubre tayo ng mga gamot para hindi tayo basta-basta mamatay agad. Nag-imbento din tayo ng mga iba't ibang tools at technology para mas mapagaan yung trabaho. At kasama sa mga nagawa natin ay maraming bagay na wala naman sa natural na mundo. Kalendaryo, deadlines, career, bank account, korporasyon, mga meeting, gobyerno, tax, at higit sa lahat, Lunes. Ang daming magandang bagay sa mundo ngayon dahil sa mga nadiskubre at naimbento nating mga tao. Pero medyo nakakatawa nga naman minsan parang pinapahirapan din tayo ng ibang parte ng sistemang ginawa natin para padaliin sana yung buhay. Kung dati humahabol sa atin leon, ngayon humahabol sa atin walang katapusang bayarin na due date na ngayon. Kung dati takot tayong mawala sa kagubatan, ngayon takot tayong mawalan ng kaperahan. Kung dati takot tayong mamatay sa gutom, ngayon takot tayong umabot sa retirement ng walang ipon. Parang pinagpalit natin yung stress na dala ng natural na kalikasan sa stress ng modernong mundo na dinala natin sa mga sarili natin. Yung sa lagubang, hindi siya nag-iisip ng laman ng bank account niya. Hindi siya nag-aalala sa inflation at lalong hindi rin siya nagbubuntong hininga pag Lunes na uli bukas. Pero ayoko naman maging sa lagubang. Parang ang boring. Wala kang gagawin kundi manggulat ng mga taong takot sa ipis. Kala nila ipis ka din tapos chichinilasing ka. Wala ka man lang chance mag-explain. O kaya pag titripan ka ng mga bata, tatalian ka ng sinulid sa paa tapos kokontrolling ka. Napaka-toxic ng ganong lifestyle. Mas okay pa rin ang buhay nating mga tao. Gusto ko pa rin na may kuryente. Gusto ko pa din na may internet. Mas okay pa din na may mga gamot at ospital tayo para gumaling pag may sakit. May eskwelahan para tumulong matupad yung mga pangarap natin. At may mga mall para may galaan tuwing weekend na aircon. Pero mapapaisip ka lang talaga minsan, no? Lalo na pag nasa ganitong tahimik na lugar ka at may oras kang magmuni-muni. Kasi gumawa tayo ng sibilisasyon para takasan yung lupit ng kalikasan. Pero parang naging alipin na tayo ngayon ng sarili nating imbensyon. Sabi nila ang isang trahedya daw at irony ng pagiging tao ay tayo lang daw ang nag-iisang nilalang sa mundo na may kakayahan at sapat na talino para makagawa ng sarili nating kulungan. At tayo lang din daw ang may sapat na katangahan para makalimot na nasa atin din ang susi para sa sarili nating kalayaan. Kaya siguro masarap magbakasyon sa malayo sa city.
kahit sandali lang. Medyo may experience mo yung mas tahimik, mas mabagal yung oras at mas simpleng buhay. Sa ngayon, okay na muna sa akin tong paminsang-minsang maikling bakasyon sa probinsya. Para bago ko na naman batiin ng gasgas na linyang Happy Monday yung mga katrabaho ko, kahit deep inside pare-pareho naman naming hinihintay na mag-Biyernes na ulit. Sa mga ganitong sandaling moments, medyo napapaalalahanan ako na pag inalis mo yung lahat ng schedule, problema, alarm clock, titulo, pressure, social media, pera, at lahat ng obligasyon at komplikasyon na tayo rin ang gumawa, siguro matitira na lang ay yung pinakasimpleng version ng buhay. Yung walang hinahabol, walang kailangan patunayan sa ibang tao. Tamang makakain ng sapat, maging ligtas, makasama yung mga mahal natin sa buhay at maging kontento, okay na. Yung buhay na halos pareho siguro nung sa Salagubang. Parang ganyan, no? Pa-chill-chill lang. 'Di ba? Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video na to, meron pa akong mga ibang videos about mga experiences sa buhay, trabaho, success at failure tungkol sa pera, technology, travel at kung ano-ano pa. Punta ka lang sa channel ko kung gusto mo mag-relax at makinig ng mahabang kwento na may sense paminsan-minsan.